Good morning po, Bing Reyes, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to the Gospel of St. Luke, chapter 8, verses 19 to 21. Medyo may maikli lang, pero malalim. Sabi ng ating Panginoon, yung pumunta siya sa isang bayan, nakihalo siya sa mga tao. Tapos yung kanyang ina, pati yung kanyang mga kapatid, gusto makita siya. Sumusunod din, pero hindi makalapit dahil sa dami ng mga tao. May nagbagandang loob. Nilapitan natin Panginoon. Sabi ng tao, Panginoon, yung nanay mo, pati mga kapatid mo, nasa labas. Gusto nilang lumapit sa iyo. Nagulat sila sa tugon nating Panginoon. Sabi natin, Panginoon, ang aking ina, ang aking mga kuya at mga ate, my mother, my brothers and sisters, are those who hear the word of God and obey it. Kaya nagpatuloy siya dahil yung mga tao doon nakikinig sa kanya. Those who hear the word of God and obey it. Yun po ang pinakabuod ng Ebanghelyo. Kaya maikli lang. Napakalaga. Dahil mismo ang ating Panginoon ang nagpahayag. Ang ina ko, ang kapatid ko, ang kuya ko, ang ate ko, ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Kaya nga sabi sa John 11:28, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad. Tumutupad nito. Ibig sabihin, andito na yung naniniwala ka, kailangan may pananampalataya mo, kailangan naniniwala ka, at dahil naniniwala ka, susunod ka. Ayun ang po ang payag sa Hebrews 11:6. Faith is very important when it comes to God. That we believe in God, that God exists, so that we will look for Him, so that we will give importance to Him, so that we will do His will. Because why? Because we believe. Bandang huli, sa James 2:20, sabi ni Santiago, mapalad ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without action is dead. Tapos pagtatapos, balikan natin ang Hebrews 11:6. Bandang huli yun, sabi ng Panginoon, yung pananampalataya nga naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka na pagkakalooban ka ng ganipala dahil naniwala ka. Dahil time kang naniniwala, ipagkakaloob sa iyo ang ganipala ngayong inaasam-asam. Kay Matthew 21:22, ano sabi? Pray. And if you believe when you pray, then you have already received your prayers. Diba? Ang galing. Hinahamon tayo. Una, maniwala. Manampalataya. Pangalawa, dahil naniniwala tayo, kailangan mapakita natin sa gawa, sa buhay natin. Dahil naniniwala tayo, gagawin natin, bibigyan natin ng pansin. Ibig sabihin, pinapahalaga natin dahil naniniwala tayo. Kaya yun. At gagantimpalaan Ang naniniwala, gagantimpalaan ng Panginoon.
ng inaasam-asam niyang biyaya. And those who believe, those who seek the Lord, will be rewarded for the faith that they have. Pagtatapos again, James 2:20, faith without action is dead. Kailangan nakikita sa ating kilos at gawa, nakikita sa ating buhay ang ating pananampalataya. Kaya kailangan, kung totoong naniniwala tayo, may pakita sana natin ang ating pananampalataya. Kaya nga yung mayaman nga binata na lumapit sa Panginoon, Panginoon, ano ba ang dapat gawin para mapunta ako sa langit? Tapos naglitaniya ating Panginoon, commandment number 1, commandment number 2, commandment number 3. Tagot ang binata. Abay, lahat yan, ginagawa ko na. Ngiyabang, no? Sabi ng Panginoon, baka naman kasi totoong mabait yung bata. Sabi ng Panginoon, kung ganon, lahat na meron ka, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo, at yung benta, ibigay mo sa mga duka, labis nga nangangailangan. Hindi umimik, yumuko, tumalikod at umalis. Bakit? Dahil di siya naniniwala. Kulang kanyang paniniwala. Hindi siya makabitiw. Ibig sabihin, sa ating pananampalataya sa Diyos, may mga hadlang. Di mawawala yun. Kaya kailangan tinitimbang-timbang natin. Ito ba? Siya ba? Umundo ba? Salapi ba? Kapangyarihan ba? Tandaan, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be given unto you. Psalms 37:4, take delight in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Kaya, manampalataya, nawa, yung pananampalataya ng Roman official, ng centurion, ay matulad yung pananampalataya natin sa Kanya, kung saan binigkas ng Panginoon ang paghanga sa buong Israel. Ngayon pa lang ako nakakita ng pananampalatayang katulad nito. Kundi pa yung Canaan at woman na nagpa-kumbaba at ang pakita ng pananampalataya. Great is your faith. Mangyayari alinsunod sa iyong paniniwala. Therefore, left on ourselves, napakahirap. Dahil nandito tayo sa mundo. Dahil yung iba sa atin nakagapos sa pagsisikap nating kumita. Ibig sabihin, ang pinaglalaanan natin ng pansin ay kung paano kumita. Hindi kung paano mapunta sa langit. Kaya inahamon tayo. Kung totoong naniniwala ka, ipakita mo. Makikita sa kilos at sa galaw sa buhay natin. Kaya, sabi ng Panginoon, how do you know a tree? By its fruits. Ang bunga ng isang kahoy ang magsasabi kung anong uri ng kahoy siya. Kung meron tayong pananampalataya, nawa, makita ito sa bunga ng ating buhay. Isang hamon, mahirap man, hindi madali dahil masyadong maraming sagabal. Masyadong maraming kumukuha ng ating pansin. Pananalapi, posisyon, kapangyarihan, pagkayok sa laman, at kung ano-ano pa. At bawat isa nyon
Kung yun ang ating pipiliin, may katumbas na parusa. Ngadlang sa ating kaligtasan. Kaligtasan sa langit, kaligtasan sa ating kaluluwa. Dahil hindi nabibili ng salapi ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Kusa yung inoffer niya para sa atin. Kaya nawa, magkaroon tayong lakas loob na tanggapin. Magpakumbaba, manampalataya, at mabuhay alinsunod sa salita ng Diyos. John 11:28, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit higit nga mapalad ang tumutupad nito. Ang dito lang po, maraming salamat. God bless you all.